Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka. And of course, hindi lang pala nakikinig ngayon dahil surprise sa Gimba po ay napapanood po tayo sa cable, sa TV nila. Kaya tuwang-tuwa, nakikita na po yung mga Mukha natin. mga mukha. So magandang umaga po sa mga taga-Gimba. At ito po ay isang oras na pagninilay tungkol sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Tayo po ay napapakinggan, napapanood sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diceofsanjose.org at www.rng.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito. Present pa ako ngayon ang inyong pong kabsat si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Sister Weng po. At ako naman si Sister Bless. Nandito naman po si Maris. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa programang ito, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Sister Bless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Maris. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Sister Bless, sa pangunguna po sa ating prayer ngayong umaga na ito at ganoon din sa pagbabasa ng Ebanghelyo ni Maris. At ngayong araw nga po na ito ay tinatawag din po na Linggo ng Mabuting Pastol. Alam mo may mga kanta na gano'n, ano? Ano ba yung favorite mo na kanta, Maris, na Mabuting Pastol? Yung ano po yung lagi namin Ano kinakanta yan? Sige nga, sample lang nga natin Salmo. muna. Ano yan? Sige po. Anong kinakanta natin? Ang Panginoon ang aking pastol,
wala kong dapat ikapangambang anuman. O yun, meron pa, di ba? Sang. Meron pa yan yung, ang Panginoon, yung pangmatanda yan, Pastol, ginawa kong lubos. So may mga versions po, yung napagandang awit na kinikilala at nagpapakilala yung ating Panginoon bilang mabuting pastol. At siguro nga po, ito nga po yung hamon sa atin. Of course, siya nga po yung ating modelo ng pagiging mabuting pastol. At mamaya nga po ay pagninilayan natin kung paano po maipapatuloy ito, yung pamamastol din na naaayon sa mabuting pastol o naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sana po, wag po kayong alis. So, Sister bumati ka, yung kagaya nga yung sinabi ko kanina, nabigla ko, hindi ba, nakabakasyon ako. Nung manood ako, nung pinanood ko yun last Sunday, nakita ko yung mga mukha nyo, ang gaganda pala. At kaya pala maganda, nung nakita ko, hindi nakasuot yung salamin ko. So, wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig ka. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan, sa tumpak na landas, siyang patnubay, ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko lubos. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko lubos. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Weng. At si Sister Bless. Si Maris po. So okay, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon na pagninilayan natin, nagpapakilala po yung ating Panginoon bilang isang mabuting pastol. Siguro napakaganda, no? Bakit kaya, palagay ninyo, bakit ginawang image ng Panginoon ito na ikinumpara niya yung sarili niya sa isang pastol?
So tanungin natin nga yung mga madre mo na Maris. So, kung po ito, recitation. Sige nga, sige, maganda yon siguro. Para yung mga bata, maintindihan ninyo, makinig kayo ngayon. Sister. Bakit ba inalintulad, no? Mm. Ang Panginoon sa isang pastol, tapos siya ay nagpapastol sa pastulan. Mm-mm. Di ba yung image na, kung titingnan natin ang simbolo, no, ng kinakarga ni Jesus ay isang tupa, Mm-mm. no? Tapos nasa, ano ba yon, sa kanyang Kanyang dibdib. no? Mm. Yung parang isang batang hinehele niya, no? Tapos pag nakita natin yon, ang unang pumapasok sa atin ay pagmamahal, no? Yung alam na isang ama na minamahal ang kanyang anak, no? So yon, ako pag nakikita ko yon, yung parang isang simbolo na may ginhawa, no? Yung nagpapaginhawa yon. Kasi nga sa mga kanta lang ng ano ba to, yung ang Panginoon ng aking pastol, although iba-ibang mga version yan, no? Pero makikita mo kahit sa mga kanta lang nito, mga kinompose nilang kanta, doon pa lang makikita mo na ano ang relasyon ng Panginoon sa atin, no? Paano ba ito, ano yung ugnayan natin sa kanya, no? So, ako, yon, yung parang nagpapaginhawa, no? Pag kinakarga ako ng Panginoon. So, sister, ano yung maibabahagi niyo po? Bakit kaya ginamit itong imahin na ito, ang Panginoon bilang isang mabuting pastol? Ako naman, yung Kamanda ka, Marisa, dahil... yung mabuting pastol para sa akin. Pagmamahal din siya, yung parang doon talaga nakasentro na ang mabuting pastol, mahal niya ang kanyang mga tupa. Kasi kung maalala natin yung ibang ng ebanghelyo, ibang version, may mga readings din sa ebanghelyo na sabi na kung meron siyang 100 na tupa at nawala yung isa, iiwan niya hahanapin niya talaga yung isa, kahit mag-isa lang. So, para mabuo ang kanyang kawan. So, para sa akin, ito yung walang katumbas na pagmamahal ng Diyos na kahit siyempre iba-iba yung klase ng mga tupa na yon. Siguro katulad ng tao, merong pasaway, merong mga iba-iba talaga yung mga ugali, pero makikita mo na gusto niya 100% nasa kanyang piling yung mga tupa na yon. So, para sa akin, yun ang image ng pagmamahal ng Diyos sa atin, na ayaw niya talaga na merong mawala sa atin. Sister Maris. Sa akin naman po, share ko po muna yung experience ko na gano'n na. Kasi po, minsan nagpunta ako ng Lupaw, yung pinakita nila sa akin yung mga alaga nilang hayop. And then meron po dong mga tupa. And then lumapit po yung si sister, yung pinaka-head nila doon. Paglapit niya doon sa mga tupa, naglalapitan din sila. And then kinakausap niya isa-isa. Parang kilalang kilala niya yung bawat isa sa kanila. At kilala rin siya. Boses pa lang niya, lumalapit na sila. Pero nung lumapit po ako, nag-alisan silang lahat. As in, takot na takot po sila sa akin. So yung image po ng yung paghahalin tulad po ni Jesus sa kanya bilang isang mabuting pastol, para sa akin po, the same, kung paano yung nakita ko na yun dun sa scenario na yun, na kilala siya ng mga tupa at kilala niya yung mga tupa dahil hindi lang basta pag-aalaga o hindi lang basta, kumbaga yung sinabi nga po na upahan ay, kumbaga pag hindi niya alaga yung mga yon, pag may kapahamakan, aalis na lang siya. Pero ipinapakita niya na siya yung mabuting pastol na kahit anong mangyaring kapahamakan sa kanila ay tutulungan niya at buong buhay niyang iaalay para lang maalagaan at maingatan yung mga tupa niya. So parang nga pong magulang para sa isang anak. Ganun. Alam niyo, nung seminarista ako, ang dami kong narinig tungkol sa yung imahin nga na ito ng pagiging mabuting pastol kay Bishop Ambo. Una, sabing ganon, yung Panginoon nga ay napagaling na katikis.
Hindi ba kung yung nakikita niya ay itinuturo niya, halimbawa makikita siya ng maghasik. Sabi niya, yan, katulad ng karya ng Diyos na may inasik. So, mga ganon, yung ginagamit niya yung mga pang-ordinar maging, halimbawa, nakakita siya ng asin, ganyan, na tinatapak-tapakan, mga ganyan. So, yung mga images na nakikita niya, ay yun yung kinakatekize niya, ginagamit para ma-evangelize yung mga tao. And of course, sabi nga nun ni Bishop, yung pamamastol ay isa sa trabaho ng kwan. Ngayon makakita na lang tayo ng pastol dito, yung pastol ng itik. Nakita na ba kayo doon? Mga namamastol ng itik. Kaya lang, sabing ganon, meron daw dalawang klase talaga na pastol. Yung upahan ng turing lang niya ay upahan siya na hindi naman totoong nagmamalasakit. Pero meron talaga na talagang dibdiban yung pag-aalay niya ng kanyang sarili, pamamastol sa kanyang tupa. Kaya makikita mo daw kung bakit sila merong tungkod. Kasi may time daw na may mga umaatake na mga asong gubat. At yung mabuting pastol, talagang ihaharang niya yung sarili niya, siya yung makikipaglaban doon. So hindi siya yung doon sa likod nila, kundi siya yung haharang na talagang ipagtatanggol niya. At kung meron daw makuha na tupa na ganon, hahabulin niya. Tapos makikipag-agawan siya doon sa asong gubat. At talagang makikipaglaban daw yan hanggang makuha niya ulit. At kung minsan natatalo din siya, kung minsan nakakain daw yung tupa niya, mayroon siyang yung pag nakipaglaban, nakipag-agawan, may natitira din sa kanya. At yun yung ipapakita niya doon sa may-ari ng mga tupa na maniniwala naman daw yung nagmamay-ari ng tupa kasi may ebidensya na talagang pinaglaban niya ito, nakipag-agawan siya pero wala siyang nagawa. Umiiyak na malungkot na inire-report niya yung nangyayari na gano'n. Tapos sa gabi, nandun daw siya sa tinatawag na siya yung ship gate. Yung doon siya sa yung pintuan ng kulungan na ganyan, doon siya sa may pintuan na ganyan doon. Para kahit paggabi, pag merong dumarating na aso o lulusob, inihaharang niya yung katawan niya talaga. So ganun pala katindi yun, na talagang mag-aalay ng buhay yung tupa, yung mabuting pastol, para alagaan lang yung kanyang tupa. Yung iniisip lang niya kung ano yung magiging kabutihan para sa kanyang inaalagaan. Kaya nararamdaman yun yung ng mga tupa. Kaya nagkakaroon na di-develop yung relasyon ng mga tupa sa kanya. Kaya nga dito yung sabi nga dito ng ating Panginoon, yung I know my sheep. Sabi nga nun, yung gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. So ganun pala yung nagkakaroon ng ugnayan. Talagang napapamahal siya sa kanyang tupa, na handa na niyang ibigay yung kanyang buhay. At yung mga tupa rin niya talaga napapamahal na rin sa kanya. Kaya daw minsan magre-resign yung pastol, nagkaka-crisis yung mga tupa. Malungkot sila. Kasi nga, kapwa kalooban na naman sila na panibago doon sa bagong pastol. Kaya yun, napakahirap din daw, nagkaka-crisis din yung mga tupa. Pero yun nga po, yung pag pinagdinilayan nga natin ngayon, meron pala yung ganun, yung very personal talaga, yung pag-aalay ng kanyang sarili doon sa kanyang kawan. Yung I know my sheep, yung mga ganun, napakahalaga pala. Siguro maganda tayo magbahagi nandito. Yung unang hamon, kasi nga kung i-apply natin ito sa ating pananampalataya, ganun yung ating Panginoon. So kakilala niya tayo, Jesus, at yung umabot din sana sa punto
yung sinasabi ng Panginoon, paano natin susuklian, I know my sheep, tapos dumating din sa punto talaga na masabi natin na Jesus my shepherd, He knows me and He loves me. So yung love relationship natin with the pastol, siguro napakaganda nating pagnilayan ngayon yon. Paano may establish yon at pagkilala kay Jesus bilang pastol na talagang nagmamahal sa atin, at ano din yung tugon natin talaga sa mabuting pastol na ito. So, ano sa palagay ninyo? Sister, meron ka bang... Oo, sana. Meron lang akong tanong kasi parang bigla lang pumasok sa aking isip. Bakit nga ba yun ang image na inilalarawan ng Ebanghelyo? Bakit mabuting pastol at saka tupa? Siguro para sa kaalaman ng mga tagapakinig, ang tupa kasi hindi naman parang hindi siya usual na inaalagaan dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung mga tupa kasi sa Israel nung panahon na yon, normal na normal ang magkaroon ng mga tupa, yung mga maraming mga may-ari. At kung may-ari ka ng tupa, hindi lang yon 10, hindi lang yon 20, hindi lang yung 30, pero hundreds ang pinag-usapan dito. Ibig sabihin na talaga yung tupa, normal na pinagkakakitaan ng mga tao nung panahon na yun. Kaya palagay ko yun ang dahilan bakit ginamit ang mabuting pastol at saka tupa na imahin sa Ebanghelyo ngayon. Kasi nga, ito yung buhay nila noon. So kung itutuloy ko lang yung sasabihin na ano ba yung magandang pangyayari pag tayo ay tinawag na tupa at tayo nakikinig sa mabuting pastol. Palagay ko pag nakinig tayo sa tinig ng mabuting pastol, talagang hindi tayo mawawala. At makikita natin na talagang ang buhay niya ay magiging buhay din natin. Kasi nga kung baga sabi nga ng kung ano yung sasabihin ng pastol, sinusunod yun ng mga tupa. And I think yun ang mangyayari pag ang isang tao ay sumusunod kay Kristo, na ang buhay ni Kristo mismo isa sinasabuhay na niya pag nagiging tagasunod siya at inilalarawan doon na ang mabuting pastol, si Kristo, ay talagang nagiging modelo para sa taong sumusunod sa Kanya. So, yun yung reflection ko doon. Alam niyo yung palagian kapag pinag-uusapan, merong tinatawag na kawan, sheepfold. At ito nga siguro yung to follow Christ, yung hamon sa atin, papaano ka makakapasok doon sa kawan ng Panginoon? Siguro isang hamon, di ba? Paano ka makakapasok doon? Siguro sa isang level na medyo basic, kami, halimbawa, experience namin, nag-house to house kami sa Muñoz. Kasi ang tingin namin, ang daming mga tao na tinatawag na unchurched. Yung unchurched, yung tinatawag na mga tao na hindi pa talaga nakakapasok. At yung mga unchurched na ito, na wala pa sa kawan ng Panginoon, nakakalungkot kung minsan, kasi mga baptized na Catholics. So siguro isa nga, yung napakahalaga nga ng pamamastol natin, paano itong mga unchurched na ito ay maipasok natin para maging kawan, kabilang sa kawan ng ating Panginoon. At napakarami yan. At pangalawa, yung mas malalim siguro na level, kapag pumasok sa tinatawag na kawan ng Panginoon, paano ka makakapasok sa tinatawag na lubos na pananampalataya talaga kay Kristo? Kasi nga yung sinasabi ko kanina, during our break, o kaninang nagsisimula tayo, napakadaling pumasok sa politics, di ba? Napakadali, lalo na ngayon. Ang dami nang namumulitiko ngayon. Isang taon pa bago yung yung election, makita mo.
ang dami na politiko ng sipag ng magsimba, ang sipag ng magpaliga, ano pa ba yung mga ginagawa ngayon? Parang napakadali kasi na pumasok sa politics, yung meron ka lang pera, makakapasok ka na. So napakadali talaga, di ba? So ganoon din, halimbawa sa business, napakadali ding makapasok sa negosyo. Yung meron ka lang pera, pasok ka na. Invest mo. Oo. Ang dali ding pumasok sa mga fraternities, yung mga nakikinig na youth ngayon, mga ganon. Ano pa ba yung mga pinapasukan ngayon? Wala ka bang balok pumasok sa showbiz? Maris? Mga ganon. So, madaling pumasok. Maraming ngayon na ino-offer ng yung mundo Makamundo. na mga kawan, na mga grupo na pwede kang pumasok na pwedeng hindi mo naman makilalang iyong pananampalataya. Kaya ito nga po yung hamon sa atin ngayon, papaano ka makakapasok sa tinatawag na kawan ng Panginoon, na kapag sinasabi yung kawan ng Panginoon, papaano mo mapapasukan yung usaping pananampalataya talaga kay Kristo. At ito nga yung problema natin ngayon, yung paano tayo magparami ng kawan. Ano ba yung mga mungkahin ninyo? Lalo na yung mga kabataan ngayon, napaka-creative yata nila ngayon eh. Sige nga, kwento ka nga. Ayun. Bali, ngayon po kasi, meron po tayong bagong dinedevelop na apostolate dito sa simbahan. And yun nga po, pasok na pasok siya sa usapan natin ngayon. Kasi ito po ay parang yung mga preachers natin dito sa loob ng simbahan, ilalabas na natin sila. At papasukin po lahat ng social media. Hindi lang sa yung print media, radio, television, pati na po sa cyber world. So, yun nga po. So, pinasok na natin yung mga mundo na yan. At isang way po kasi para mahikayat natin yung itong mga tao na to, yung makita nila o maging aware sila dun sa mga nangyayari. And yun po yung purpose ng social communications, di ba po? Na sila yung magpapakita na ito yung nangyayari, ito yung mga kailangan mong malaman. Yun bang, give them something na magpapakita sa kanila na, ay marami pa pala akong hindi alam, ay kailangan ko pala tong malaman. Yun po yung magbibigay ng daan para sa kanila na sila yung mismong kusang pumasok. Bigyan mo sila ng dahilan para sila mismo yung kusang pumasok. Kasi po kung hihilahin lang natin sila ng hihilahin, na hindi naman natin sila mabigyan ng good reason para magstay, yung kumbaga po yung tamang panghikayat sa kanila, ipakita rin simple ways like yung pamumuhay. Secondary na lang po siguro yung yung talagang magsasalita ka sa kanila, yung talagang magpipreach ka sa kanila. Secondary, pero yung makita nila sa buhay mo mismo, yung pagbabago na ginagawa sa'yo ng simbahan. Hindi lang spiritually, siguro dahil hindi lang financially, kung ano man yan, kundi pati yung spiritual na buhay mo, yung moral mo, maipapakita mo sa kanila na ito yung nagagawa sa akin sa pagsama ko sa kawan na ito. And dapat lang na sumama ka. Parang ganun po. Alam mo yung nung one time tinignan ko yung sa Facebook. Apa. Nabigla ko, meron pala kaming Facebook sa San Sebastian Parish. Siguro, tapos nakita ko, yung mga youth namin ang gagaling nila, naging Catholic defender naman na sila. Maganon. Sabi ko, ang ganda nga pala, no, na makapasok ka sa yung magamit mo, maipasok mo yung social communication sa usapin na pananampalataya. Opo. At ito nga sana, itong mga kabataan na ito, paano natin maipasok yung kamalayan nila na magamit talaga yung mga communications na yan, yung high-tech na pamamaraan ngayon, para makapasok talaga tayo sa kawan ng ating Panginoon. Opo. At nakakatawa, kaya lang yung napapansin ko minsan, yung may mga nagre-react na negative, yung mga ibang kwan, pero sabi ko, at dito tayo mahahamon din, papaano sa mga nagpi-persecute ko minsan, ganun, paano natin mas may handle na with love
Opo. Kaya yan ang napaganda dahil may spirituality tayo na damayang Kristiyano at alam natin na yung damayan is about unity in love. Kaya yun ang napaganda ngayon na pwede natin gawin na makapasok tayo doon. So, sumesenyas po sa kabila kay Brother Frankie at magpapatugtog muna po ng isang magandang religious song. Kaya wag muna po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig ka. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. That's a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Sister Weng. Si Sister Bless. At si Maris po. Ang lulungkot naman si Sister Wen, si Maris po. Nakikita tayo sa TV, sa Gimba po. So maraming salamat sa mga nanonood po dyan. At ito nga po ang tinatalakay nga po namin, yung katangian nga po ng ating Panginoon na pagiging mabuting pastol. And of course, kanina nga po ipinapaliwanag ko na kaya niyang iyalay yung kanyang pagiging mabuting pastol, ang kanyang buhay. At nakita nga po natin ito na ginawa po ng ating Panginoon. Alam na alam po natin yan dahil nasa Easter season pa rin po tayo. Nasaksiyan natin yung pangyayari ng Good Friday, ganyan. Alam natin yung nangyari kung paano inalay ng ating Panginoon ang kanyang sarili. And of course, para po ito magkaroon ng kabuluhan at maipagpatuloy yung pamamastol ng ating Panginoon, tayo rin po ay binibigyan ng tinatawag na kakayanan na mamastol sa kanya-kanyang larangan po natin o sa kanya-kanyang lugar kung saan po tayo ay naroon. Kaya ito po yung susunod na pagninilayan natin, mga hamon po sigurong konkreto, halimbawa po sa pamilya, uunahin natin muna yan sa pamilya, yung nanay at tatay, papaano kaya ngayon sa mundo na ito na napakaraming mga ino-offer ay patuloy na mapangalagaan yung kanilang pamilya. So siguro ito munang pag-uusapan natin kasi hindi lahat ng pamilya ay nagagampanan itong usapan na ito. And afterwards ay pag-usapan din natin ano yung observation natin sa mga namumuno rin sa atin sa ating bansa. And of course, simbahan din, tayo rin po ng mga namamastol. So, Sister Weng. Oo, sabi ni Father, mukhang malungkot daw tayo, no? Siguro ang isa tungkol sa pamilya, siguro unang-una ang pag nagpapastol ang pamilya or ang mga magulang, unang-una kailangan masaya sila, no? Dahil pag masaya ka, no, it will flow naturally, no, yung dahil may pagmamahal ngayon. Tapos kung anong nakikita ng mga anak sa mga magulang, 'di ba? Yun ang susundin mo, no? Kasi sila yung ehemplo ng paano pagpapalaki ng pamilya, paano mo ba nararanasan ang pagmamahal sa bawat isa, no? So malaking factor 'yon, no? Kaya minsan kunwari halimbawa, no, may naalala ko lang 'di ba, no, pag tumanda na nung bata tayo, inaalagaan tayo ng mga magulang natin, no? So 'yun. Ngayong matanda na sila, tayo naman siyempre dahil nakita natin kung paano ipinakita ng mga magulang natin yung pagmamahal na 'yon pag nagkasakit tayo. In return, tayo naman, no, ang nagbibigay o sinusuklian natin sa pamamagitan ng pag-aalaga natin, no, sa pamilya natin, sa mga magulang. Kaya minsan nalulungkot ako, no, yung buti na lang, Father, meron tayong TDK, no? Naalala ko lang, very significant 'yun eh. Yung mga magulang na minsan wala na silang mga anak na dapat bigyan ng pansin, no, o lagaan yung mga magulang, no. Pero minsan naman naalala ko, meron naman daw palang anak. May isang Meron nga. sa TDK na may anak pala siya. Sabi ko, kala ko yung tinatanggap natin, yung abandon na talaga. So, yung bang ganun na kung pwede sana nga bigyan pa natin ng panahon, no, or bigyan ng pagkakataon ang mga anak na alagaan yung mga magulang, no? Kasi isang halimbawa, yung pagiging mabuting pastol, kung ano yung pinakita yun nga, inulit-ulit ko, kung anong magandang pinakita ng mga magulang, no, katulad ni Kristo na isang mabuting pastol, ganun din yung mararanasan natin, no? Sa punto ng pamilya, no?
Sister? Ako din, sa pamilya, kung minsan may mga magulang na yung meron talaga silang sasabihin sa mga anak, dapat ganito kayo. Halimbawa, dapat hindi kayo magsisinungaling, dapat hindi kayo kukuha ng hindi sa inyo, dapat hindi kayo gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Pero sila naman, ginagawa nila yon. Halimbawa, yung magsinungaling. Kung minsan, yung mga bata kasi, pag nakita ito sa mga magulang, gagawin nila yon. Parang hindi kasi, nobody will explain to them na mali yung ginagawa ng mga magulang. Siyempre, pag magulang ang gumawa, akala ng mga bata, tama. 'Di ba? Katulad ng, yung teacher nga, yung prep na bata, kahit pa iko-correct ng nanay yan, sasabihin, sinabi po ni teacher yon, paniniwalaan niya. So, yun, sa family nga na, yung nakakalungkot na, ang sinasabi, ang gustong maging disiplina ng mga magulang na maging mabuti yung mga bata, kaya lang, it's challenge talaga yon. Dapat nga, kung anong gusto mong sundin ng mga anak mo, kung anong gusto mong maging ang mga anak mo, dapat yun din ang makikita sa mga magulang. 'Di ba? Halimbawa, diyan sa labas, ang daming diyan sa ng simbahan, ang daming nagpapalimos diyan. Tapos nakakaawa yung mga bata. Actually, hindi man nakakaawa doon talaga ang mga magulang. Yung mga bata, madungis, tapos kung ano-ano lang ang ginagawa, yung ganun. Pero, syempre, pwede pa namang gumawa yung mga magulang. Kaya lang, hindi ko alam bakit ganun, na iba talaga ang makikita ng mga bata. Akala nila ng mga bata na yan na yung buhay talagang magpalimos lang. Lalaki sila ng ganun. So, ang gusto kong i-drive dito na point na talaga ang mga anak titingin, gaya ng sinasabi ni Sister kanina, titingin ang mga bata sa modelo nila, ang mga magulang ito na kung anong sinasabi ng magulang, dapat isa sa buhay. Di ba, Father? Yeah, yung nga, yung words, yung work, yung life, yung pag-witness nila. Alam mo, meron ngang kwento si Cardinal Tagle dyan eh. Meron daw isang nanay na pumunta sa kanya. At sabi, Bishop, nung Bishop pa lang si Cardinal, tulungan nyo nga po ako kasi po, iba na yung wild na yung anak namin. Hindi na namin maturuan, kung ano na, iba na yung mga kulay ng buhok niya. Sabi niya, meron na akong nagre-rebelde po. Sabing ganon, sige, papuntahin mo at kakausapin ko. Sige na po, para bumuti kausapin ninyo. At nung kinausap daw niya yung bata, sabi daw ni Cardinal, alam mo, pinapunta ka dito ng nanay mo kasi bakit parang nagre-rebelde ka na daw. Bigla daw tumingin kay Cardinal Tagle. Pinapunta ako para baguhin po ninyo yung nakikita nila na pagre-rebelde ko. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, yung tatay ko, fake. Yung nanay ko naman ay fake. Biro mo, sabi nung tatay ko, wag akong inom, siya naman naglalasing. Yung nanay ko, maging simple lang ako. Every week naman, nagsishopping, hinasayang lang niya yung pera namin. Fake po sila, fake. Kayo din po siguro, fake, ano? Sabi At sabi ni Cardinal Tagle, pinauwi ko yung bata at yung pinatawag ko yung mga magulang, sila pala yung may diferensya. So yung mga ganun ba, no? So, napakahalaga, yung nga, as we shepherd nga yung tinatawag yung mga anak, siguro, ipakita natin yung magandang halimbawa talaga para yun ang makita nila na malaki yung talagang impact sa kanila na sundin kung ano yung sinasabi ng mga magulang. So, yon. So, Sister Maris. Ayun, sa akin naman po, sa family, the same din po na kung ano yung ginagawa ng magulang, yun yung gagawin din ng mga anak o kung ano yung image na nakikita nila dun sa magulang nila. Kasi po, 'di ba, in example diyan syempre yung good shepherd pa rin natin si Lord. Unang-una po sa lahat, ipinakita niya sa atin kung gaano siya makinig sa kanyang ama. And so, yun din yung ginagawa ng mga tupa. Pinakikinggan siya. Kasi siya mismo ay natutong makinig. So, sa pamilya naman po, same thing din po, na both sides dapat, hindi lang basta
yung magulang ang tinitignan, yung anak lang yung nakatingin. No, sana po both sides nakikita nila. They both listen to each other at hindi lang tayo natututo mula sa ating mga magulang, kundi yung magulang natin ay nakukuha rin na, ay, ito na pala yung panahon ng mga anak ko. Hindi pala, ito yung panahon namin na iba na yung panahon ngayon, pero pwede naman pa rin kaming mag-meet. And yun po yung nakikita ko sa bahay namin. Kasi yung mga magulang ko po, hindi sila yung, ito yung gawin mo. Kasi ito yung gusto kong gawin mo. Hindi po, they let us choose, they let us do whatever we want, whatever na gusto namin, na hindi naman siya masama. Basta hanggat hindi masama, hahayaan nila kaming gawin. Kasi nakikita namin na yung pinapakita nila ay tiwala. So kapag natuto na silang magtiwala sa amin, yung tiwala namin sa mga sinasabi rin nila sa amin, ganun din. Na sa tahanan pa lang, makikita mo na ipinapakita nila, ipinapasok nila yung usaping pananampalataya. Na sila rin po, hindi kami isang way po para manatiling buo yung pamilya ay yung kahit isang meal lang na magkakasama kayo, isang meal lang na makakapag-usap kayo, isang meal lang na makikita mo yung mga anak mo kumpleto, at yun po yung pinapakita sa amin na kung hindi kami pwedeng magsama-sama sa agahan, tanghalian, kasi po lahat kami may lakad, hapunan po, hintayan kami kahit gano'n na kami kagutom, sabay-sabay kami maghahapunan. Yun lang po, yung simpleng mga bagay. Mga simple, ano? Opo. Ako naman kapag nagpapa-first communion sa mga Catholic schools, sa mga naging parokya ko, sabihin ko sa kanila, alam nyo itong eskwelahan na ito, yung Catholic school sa bayan na ito, sabi ko, it's not the best school sa town. Oh, bibigla silang gano'n, kala nila nasa best school sila. Dahil ang best school pa rin is your home, your family. At ang best teacher ay yung mga magulang. Yung best catechist ay yung mga magulang. Best preacher, magbibigay ng homily, yung mga magulang pa rin. At yung nga po yung napakahalaga na maunawaan natin. At alam nyo kami nga, alimbawa nagpa-first communion kami, nakaipong kami ng 800. Alam nyo minsan, pag after 1 month, yung 800 nagiging 700 na lang yung mga nagsisimba. After 1 month, nagiging 600 na lang. Pag inabot ng simbang gabi, makita mo yung nag-first communion, nagsisimba na lang kung minsan mga 50 na lang. Alam mo bakit ang nangyayari? Yung mga magulang kasi, halimbawa, yung mga estudyante na yan, for 6 to 7 months, na-convince ng mga catechist yan na talagang magsisimba, idadagdag mo pa yung homily ko, ganyan, during the first communion na 30 minutes, mga ganyan, para maipaunawa talaga yung kahalagan ng pagsisimba every Sunday. Kaya lang, yung 7 months na foundation nila, plus 30 minutes na homily, kayang sirain yon ng magulang ng 10 seconds. Halimbawa, sasabihin nung nanay, magsimba po tayo tuwing linggo. Sabihin lang nanay, ay hindi pwede, pupunta tayo sa bukid. Patay. O sabihin ganun, nay, magsimba po tayo. Ay hindi ka naman kikita dyan. Wala mang 30 seconds. Nay, simba po tayo kasi sabi po ng kwan, bakit? Ba't silang masusunod? Meron tayong gagawin ngayong linggo. Ala na. Kaya yun ang nangyayari, yung mga pinapakomunyonan namin ng daan-daan, paunti-unti ang ganyan, dahil hindi sinusuportahan, hindi tinutuloy ng mga magulang. Kaya siguro ito po, mga parents na nakikinig po ngayon, ang paglago po ng mga anak ninyo, lalo po sa pamamastol po ninyo sa pang-spiritual na mga pangailangan nila, ay kayo pa rin po yung nasusunod. Kayo rin po yung authority. Kung pagsisimbahin nyo yan, magsisimba. Kung hindi nyo pagsisimbahin, hindi ho yan magsisimba. So sana po, papastulan po ninyo ang inyong mga anak
lalo na nga po sa mga gawaing kabutihan, at lalo na kapag araw ng linggo, sana makita na isang kawan kayo, isang pamilya talaga na pumupunta po sa simbahan. So muli, magbe-break po tayo, wag muna po kayong alis at babalik pa po ang programang Manalig ka. At tanggapin mo ang aking kanayahan, ang aking kalooban, isip at kunin ako lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't makari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Gatling katalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Lalagom daw siyang message. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang nagsusumikap na paring Ilocano na maging mabuting pastol, si Father Bong Romano po. Sister Weng. Si Sister Bless. At si Maris po. So ito nga po, napakaganda na pagtuunan natin, tinignan natin bilang modelo natin yung Panginoon na very personal, yung pamamastol po niya sa atin. At bilang mga tupa, sana maramdaman din talaga natin na sumusunod tayo at nagmamahal din sa mabuting pastol. At napakahalaga nga po yung ikalawang bahagi natin dahil yung hamon talaga, yung tinatawag na pag-witness bilang mabuting pastol. At napakahalaga nga, nagsentro po kami sa pamilya. Kung paano itong pamilya na ito, paano na magawa talaga ng pamilya niya bilang isang kawan at yung mga anak na mga tupa na sumusunod sa pamamastol ng mga magulang. At sana nga po, hamon din sa atin na tayo nga po ng mga Catholics ay makapasok tayo sa tinatawag na kawan ng ating Panginoon. At ito po yung napakahalaga kasi nga po, marami pa na miyembro ng ating pananampalataya na wala pa talaga sa loob, mga unchurched, yung mga ganon. So napakalaking hamon po sa atin to. At maraming salamat at nakinig po kayo sa pagninilay natin. At ngayon po ay ibibigay po namin ng aming mga pagbati at mga panguling mensahe. Sister. Yun po, no, yung hamon sa atin maramdaman ng bawat isa, lalong-lalo na po ang mga pamilya, no, yung mas lumalim yung ugnayan, no, ng magulang sa anak at vice versa, ang anak sa magulang sa pamamagitan ng mga magulang ang magiging mabuting pastol, no, at ang mga anak ay lalong yung pagiging malalim ng ugnayan nila ay pagiging consider na isang santupa, no, yung relationship between pastol at tupa, no? So
So yun, binabati ko din si Father Father Richard, no. Ano na siya, parish priest sa Karanglan, no. Oh, so good luck. New superintendent Sino? si Father Lloyd Nepomuceno at director ng mga ibang school, lalong-lalo na sa director ko sa Sacred Heart Academy sa Lupao, no. So good luck po sa ministry ninyo. Bagong ministeryo, bagong mga apostolado sa ating sister. Ako naman, ang hamon na gusto kong ipabaon sa araw na ito, sa nitong linggo ng Mabuting Pastol, sana yung, kung binigyan tayo ng isang katungkulan bilang para maging isang leader, sana magampanan natin ito ng maayos at sundin natin ang tuntunin ng isang mabuting pastol. Na hindi lang tayo nandyan sa mga tao dahil meron tayong nakukuha. Pero sana maging totoo tayo sa ating pagsisilbi na kahit ibuwis pa ang buhay na natin para sa ikauunlad ng bayan, siguro kung yun ang hamon at yun ang hinihingi sa atin, siguro, hindi naman siguro sa mamamatay ka, pero ibig ko lang sabihin dito na yung buhay mo na kaya mong panindigan ang iyong mga kababayan, na hindi mo sila iiwan pag mayroon ng problema, pag nagkasisihan na iiwan mo sila. Naway maging mabubuting pastol tayo. At binabati ko ang aming sister kahit nasa Pampanga siya ngayon. Naway siguro sana marinig niya. Binabati ko si Sister Vangie ng happy birthday. Happy birthday, Sister Vangie. Happy birthday, Sister. Ayan, sa akin naman po, ang gusto ko pong ipaalala na ang pakikinig ay napaka-importante sa ating mga Kristiyano. Kasi minsan napakahina ng boses ng Panginoon at mahirap yun pakinggan kung hindi rin tayo makikinig sa Kanya. So, ayun po, let us be good listeners like our good shepherd. Ayun. At binabati ko rin po ng happy birthday ang aking pinakamamahal na Tatay Ele. Ayun po, si Tatay Aurelio Ganayo. Ngayon yun, linggo. Yes po. So, happy Ngayon. birthday po. Happy birthday May lunch, po, Tay. may lunch kami doon mamaya. Wow. And ayun po, hello sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Manalig Ka. Ako naman po ay makinig po tayo sa Mabuting Pastol ngayong linggo na ito. Yung mga hindi pa po nagsimba, magsimba po tayo. At binabati ko po yung mga taga-Muñoz ngayong linggo po na ito, mamayang hapon, ay magkakaroon po sila ng pangalawang balikhandog, yung animo, isako mo, iyalay mo sa Panginoon mo. Yung gano'n. So, sana po ay maka 500 kabans po kayo mamayang hapon. So, thank you po sa mga magbabalik-handog at alam po namin na napakalaking tulong po ito sa pagpapagawa po natin ng ating simbahan na sinisimulan na po ngayon. So, at see you po. So, sunod na linggo naman po ay kita-kita na po tayo. Tapos na po yung sick leave ko, Sir. Wow. Kaya balik Pagaling, mission, no? balik Ako naman ang maglilib. balik, ano na yun, yung house to house. So, balik pagmimisyon para sa Panginoon. So, see you po sa susunod na linggo sa araw na may laban yata si Pacquiao. So, yun po. Maraming salamat po sa ating lahat. So, ngayon ay tapusin po natin ito sa pamamagitan po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na ilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ngayon po ay magpapaalam na po kami.
So, maraming salamat po. Magandang gabi po. Sister Weng po. Yan. Sister Bless. At si Maris po. At ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Diyos ti Agnina, kada kayo am amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata.